Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel ninyo. Simulan na natin. Isa pang plato ng fried rice ang inihahanda para sa customer na hindi naniniwalang masarap ang pagkain sa PC room. Tumitibok ang puso ni Kang sa halo ng excitement at kaba habang mabilis niyang niluluto ang pagkain. Tumingin si Kang kay Sean at sinabing dalhan siya ng plato. Masiglang inabot ni Sean ang plato, ngunit nagulat siya nang makita ang perfect na presentation ng dish ni Kang. Ang ibang staff members ay tinawag si Yuno para dalhin ang pagkain sa customer. Punong-puno ng excitement ang boses ni Yuno habang mabilis niyang kinuha ang plato at dinala ito sa mesa ng customer. Samantala, ang mga customer na kaka-order lang ay nag-usap. Sinabi ng boyfriend, ang tapang ng bagong empleyado ah. Sumang-ayon ang girlfriend at sinabing, gaano ba kasarap ang pagkain ng isang PC room? Tumango ang boyfriend at sinabing, mukhang hirap na ang PC room businesses, kaya isang order lang ang kinuha natin para matikman tapos alis na. Sa puntong iyon, dumating si Sean na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Ready na ang order niyong fried rice, aniya habang maingat na inilapag ang plato sa harap nila. Habang nakatingin sa mainit na plato ng fried rice, nagtanong ang boyfriend, ang bilis naman. Hindi pa nga ako nagsisimula maglaro. Yes, enjoy your meal. Masiglang sagot ni Sean habang bahagyang umatras para bigyan sila ng space. Nagulat ang girlfriend sa fancy na plating ng dish. Tumingin siya kay Sean at sinabing, fried rice ang in-order namin. Masayang sinabi ni Sean, oo, fried rice nga yan. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, nananatili ang kanilang duda. Dahan-dahan nilang kinuha ang kanilang utensils, at may alinlangan silang kumuha ng unang subo. Biglang bumaha ang mga lasa sa kanilang panlasa, at parang may dopamine rush na sumabog sa kanilang utak. Parang nawala sila sa realidad, nalunod sa sarap ng sandaling iyon. Parang nakita nila ang sarili nilang nagda-diet, nagtitiyaga sa hirap, pero biglang nakakakuha ng roasted chicken at palihim itong kinakain. Na-imagine nila ang isang future kung saan madalas nilang kinakain ang fried rice na ito. Pareho silang napaiyak matapos matikman ang fried rice ni Kang. Nabigla sila sa kanilang realization, parang isang revelation. Pareho nilang naisip, ito ang parehong lasa noon. Sa excitement, napasigaw ang girlfriend, ang sarap. Fried rice hotspot talaga ang lugar na to. Nanlaki ang mata ng boyfriend at sabi, mag-order tayo ulit, isa pa, hindi, dalawa pa. Narinig ng isang grupo sa malapit ang commotion at hindi napigilan ang curiosity nila. Naisip nila, mukhang masarap ito, at nagdesisyon ding umorder. Isang boses ang sumigaw, dalawang fried rice rin para sa amin. Sumunod naman ang isa pang customer, ako rin, order ako. Napuno ng excitement ang paligid. Mabilis na bumalik si Sean sa counter at sinabi sa staff, may 12 orders ng fried rice agad-agad. Nagulat ang staff, 12. Kaya ba natin to? Tumingin si Kang kay AI at tinanong kung kaya nitong gawing masarap ang 12 servings. Tumingin ang staff kay Kang, dama ang bigat ng responsibilidad sa hangin. Kaya, syempre, kumpiyansang sagot ni AI. Ipinaliwanag nito na ang tactical field cooking ay talagang tungkol sa paghahanda ng large-scale recipes, at mahalaga ang masarap na pagkain dahil nakaka-demoralize sa mga sundalo ang hindi masarap na meals, lalo na pagkatapos nilang isugal ang buhay nila. Pinuri ni Kang ang AI, impressive ang skill na to. Ibinigay niya ang kontrol ng kanyang mga kamay kay AI at sinabing gumawa ng generous 15 servings. Understood, sagot ni AI. Sa encouragement na yon, mabilis na kumilos si Kang sa likod ng counter. 3 oras ang lumipas, at puno ng excitement ang isang staff member habang tinanong si Kang ang pangalan nito, iniisip kung isa siyang sikat na chef. Nanlaki ang mata ng staff habang tinitingnan ang sales figures, sobrang taas ng kinita nila mula sa pagkain lang sa loob ng 3 oras. Tinanong ni Kang ang staff, yung double pay for a week, sure na yon, di ba? Oo naman. Walang duda. Basta ganyan lang lagi ang trabaho mo, sagot ng staff. Tinanong ulit ng staff si Kang, ano nga ulit ang pangalan mo? Di pa tayo formally nagpakilala. Saglit na nagpause si Kang bago sumagot, Kang ang pangalan ko. Okay, Mr. Kang, sabi ng staff,
linisin ko ang storage room at mag-stock up ako ng ingredients para sa'yo. Keep up the good work. Samantala, ang boses ni AI ay muling narinig sa isip ni Kang. Kalma lang na tinanong ng AI si Kang kung naaalala ba niya ang pangalan niya. Napahinga si Kang at inamin, nalimutan ko lang. Sinabi ng AI na gamitin muna ang pangalan na Kang habang hindi pa niya naaalala ang tunay niyang pangalan. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isa sa staff, Mr. Kang, may mga bagong orders na naman ng fried rice. Kaya mo ba? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Kang ng kalmado, kaya. Habang nagtatrabaho, nagsimulang maglibang ang isip ni Kang. May lugar na akong matutuluyan, pero para makuha ko ang sahod ko, kailangan ko ng ID. Napahinto siya sandali at tinanong ang AI, kaya mo bang mag-hack ng database? Kumpiyansang sumagot ang AI, oo, may hackang skills ako mula early 21st century hanggang 2082. Nagulat si Kang sa narinig at tinanong ang AI, kung ganun ang level ng skills mo, kaya mo rin bang i-hack ang bangko? Pero mabilis na pinutol ng AI ang biro ni Kang. Imposible. Ang hackang skills ko ay para lang sa local infiltration. Napabuntong hininga si Kang. Expected. Hindi dapat ako umasang sobra, bulong niya. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nagtanong si Kang, kung nasa 2024 ka para sa isang secret mission, kaya mo bang gumawa ng fake ID? Agad na sumagot ang AI, kaya, pero kailangan ko ng temporary control sa mga kamay mo. Permission granted, sagot ni Kang. Unti-unting gumalaw ang mga kamay niya ng kusa habang kontrolado ito ng AI. Pagkalipas ng ilang minuto, iniulat ng AI, Korean Government Administrative Database Hack completed. Sinabi nito kay Kang na naghahanap na ito ng impormasyon na tugma sa kanya. Dagdag pa ng AI, kailangan mong buksan ang mga mata mo para sa visual input. Okay, huwag ka nang magreklamo, sagot ni Kang habang binabantayan ang screen. Biglang may lumitaw na kakaiba. Napatalon si Kang mula sa upuan. Wait a minute, ano to? Inanunsyo ng AI na may natuklasang kakaibang isyu. May impormasyon na para kay Kang na nakaregister na. Ano? Nanlaki ang mata ni Kang sa gulat. Iniscan ng AI ang data at sinabi kay Kang, ang fingerprints mo ay tumutugma sa akin, 100% match. Sa pagkabigla, tinitigan ni Kang ang mga kamay niya. Paano nangyari to? Tanong niya. Kang, ikaw ay mula sa 2028 Earth Federation Special Forces, sabi ng AI. At ako ay ginawa rin noong panahon na iyon. May Earth Federation na ba noong 2024? Mabilis na nagsimulang i-verify ng AI ang kasalukuyang estado ng mundo, sinusuri ang impormasyon mula sa UN at sa mga pangunahing bansa. Pagkalipas ng ilang minuto, iniulat ng AI kay Kang na walang Earth Federation sa 2024. Napakunot noo si Kang at tinanong ang AI, ibig bang sabihin nito, umiiral ako sa parehong 2024 at 2082. Insufficient information to determine, sagot ng AI. Hiniling ni Kang sa AI na mas malalim pang tingnan ang personal niyang impormasyon. Dapat may mahalagang clue dyan. Habang pinoproseso ng AI ang paghahanap, nagsimulang lumabas ang mga resulta sa screen. Una, isang litrato, ang mukha ay eksaktong kagaya ni Kang. Ang pangalan ng identity ay Kang, nagtapos sa EEX University, dating miyembro ng Administrative Specialized Unit. Walang record ng paggamit ng card sa nakaraang 2 taon, walang social network activity, at walang national pension payment records. Current status, unemployed. Biglang sinabi ng AI kay Kang na papalapit si Sean. Kasabay nito, dumating si Yuno na tila curious. Ang bilis mo mag-type, marunong ka bang mag-develop ng programs? Tanong niya habang nakasilip sa balikat ni Kang. Tiningnan siya ni Kang ng inis at tinanong, hindi ba bastos ang sumilip sa monitor ng iba? Oh, sorry, sabi ni Sean, mabilis na umatras na may apologetic na ngiti. Ngumiti siya at sinabi kay Kang, binigyan ako ng uncle ko ng card para mag-shopping. Sama ka. Tahimik na bamantong hininga si Kang, nakaramdam ng ginhawa nang marealize niyang hindi nakita ni Sean ang sensitibong impormasyon sa screen. Paglabas nila ng PC room, masiglang ngumiti si Sean at sinabi, parang langit na makalabas during work hours. Tinitigan niya si Kang habang nakangiti at sinabi, Mr. Kang, ang bilis mong pumili ng items. Napabulong si Kang,
pinili ko lang kung ano ang sinabi ng kompanyon ko. Sinabi ng AI kay Kang na pinili nito ang mga pinakamataas na kalidad na items at inabot lang ng wala pang 5 minuto. Namangha si Sean at sinabi, Mr. Kang, pati mabibigat na bagay tulad ng frying pan kanina, ang dali mong buhatin. Umismid si Kang at sinabing, magaan lang yon. Napanganga si Sean, humanga, at hinawakan ang bicep ni Kang. Mr. Kang, nag-flip ka pa ng pan gamit ang isang kamay habang gumagawa ng 15 servings kanina. Parang bakal ang braso mo. Sabi ni Sean, humanga. Huwag mo naman akong bolahin, sagot ni Kang. Biglang sumabat ang AI, hindi siya nagbobola. Nasabi tuloy ni Kang, hindi naman. Pero nasabi niya ito ng malakas. Natawa si Sean, nagkamali ng intindi, at sinabi, oo naman, Mr. Kang, hindi naman talaga bakal, metaphor lang yon. Bulong ni Kang, hindi naman ikaw ang kausap ko. Hindi pinansin ni Sean ang pabulong na sagot ni Kang at nagpatuloy, sayang naman na aalis na tayo agad. Sabay turo sa isang kafe, punta tayo doon. Tinanong ni Kang, gamit ba yan sa card ng boss mo? Ngumiti si Sean at sinabi, uncle ko naman ang boss, ano sa tingin mo? Pero bago pa makasagot si Kang, bumangga si Sean sa isang tao. Natulak siya pabalik at napasandal kay Kang. Pareho silang natigilan, na-realize nilang muntik na silang makapak sa kalye nang hindi nila namamalayan. Biglang sumigaw ang isang matinis na boses mula sa isang dumadaan, tumingin ka kung saan ka naglalakad kung ayaw mong madisgrasya. Yung lalaki na nagsabi nyon ay mukhang gangster. Pagkakita ni Kang sa kanya, biglang nagkulay asol ang mga mata niya, at sinimulan niyang i-scan ang lalaki. Agad namang nag-synchronize ang eye sa heightened awareness ni Kang at nag-warning, hostile target detected. Tinanong nito si Kang kung gusto niyang lumipat sa combat mode. Bago pa makasagot si Kang, biglang napasigaw si Sean, pasensya na po. Mag-iingat na ako. Namutla siya, malaki ang mata sa takot, at nagumpisa ng manggilid ang luha niya dahil sa pagkabigla. Isang lalaki na kasama ng gangster ang tumakbo papunta at hamarang sa harap ng kapatid niya. Pinakalma niya ito at sinabing, tinatakot mo na yung babae. Nagpaliwanag siya kay Sean, pasensya na, talo kasi siya buong araw sa laro kaya masama ang timpla niya. Salamat, sagot ni Sean, medyo nauutal. Umalis agad ang dalawang lalaki habang hinahatak ng isa ang kapatid niya. Biglang nagsalita ang ay sa isipan ni Kang, the target is moving away. Safe state maintained. Sinundan ni Kang ng tingin ang mga lalaki habang palayo ang mga ito. Pagkatapos, sumakay sila ng elevator papunta sa PC room. Tinitigan ni Kang si Sean para siguraduhing okay lang siya. Pinahid ni Sean ang mga luha niya at may mahinang ngiti na sinabing, okay lang ako, nagulat lang talaga. Kaya napaiyak ako. Biglang bumukas ang pinto ng malakas at tumakbo ang boss ng PC room papunta kay Sean, tanong agad, bakit hindi mo sinasagot ang phone mo? Emergency ito. Kahit nanginginig pa mula sa nangyari kanina, biglang kinabahan si Sean at tinanong ang boss, ano pong nangyari? Pagkamot ng ulo sa frustration, sabi ng boss, bigla na lang naputol ang internet, at kaguluhan na dito. Tumawag na ako ng technician, pero darating pa sila sa loob ng 1 oras. Anong gagawin natin? Malaking problema ito, sabi ni Sean, gulat na gulat. Agad namang nag-isip si Kang, na pumasok na sa problem-solving mode. Tinanong niya ang AI, dahil na-access natin ang government database kanina, posible kayang may hacker na nakatrace sa atin. Agad namang sumagot ang AI, sa teknolohiya ng seguridad ng 2020, imposibleng matrace tayo ng hacker. Pero kahit ganun, hindi mapakali si Kang at sinabing dapat pa rin nilang i-check. Sabi ng AI, kung gusto mong siguraduhin, kailangan nating tingnan ang temporary base server. Narinig ito ni Kang at agad na tumingin sa PC room boss, tanong niya, nasaan ang server? Nasa tabi ng counter, sagot ng boss, halatang naguguluhan. Sabi ni Kang nang may kumpiyansa, susubukan kong ayusin. Lumapit siya sa server habang nagsimula ng mag-scan ang AI. Ilang minuto lang ang lumipas nang sinabi nito kay Kang na walang bakas ng sino man na sumusubok mag-track sa kanila. Pero may natuklasan itong hackang attempt. Naningkit ang mata ni Kang sa suspecha. Tinanong niya ang AI, bakit may magta-target ng isang PC room? Sinuri pa ito ng AI at ipinaliwanag, may personal data hackang program na naka-install.
Ang hackang function ay nag-clash sa security program, dahilan kung bakit nagka-internet outage. Posibleng ginagamit nila ang PC room server na ito para sa testing purposes. Dumilim ang ekspresyon ni Kang habang iniintindi ang impormasyon. Inutusan niya ang AI na alamin kung sino ang hacker. Agad na nagsimula ang ISA trace, at kumilos ang mga kamay ni Kang habang gumagana ang AI. Sinabi ng AI, hackang location identified. Tumalbog ang signal sa 7 server, 6 sa ibang bansa, pero isa ang malapit lang. Narinig ito ni Kang at napaisip, malapit lang siguro ang PC room na pinili nila para sa testing. Nakumpirma ng AI ang kanyang hinala. Biglang naisip ni Kang ang 2 gangster na nakasalubong nila dati. Posible kayang sila iyon. Tanong ni Kang sa sarili. Biglang sumigaw ang isang customer ng galit, na-disconnect ako sa gitna ng promotion match ko. Napatingin si Kang sa kaguluhan sa PC room. Si Sean, na halatang kinakabahan, ay sinubukang pakalmayan ang sitwasyon at nag-alok na i-extend ng libre ang oras ng customer. Yan lang ang magagawa mo. Pwede sana akong manalo. Sigaw ng customer, halatang iritado pa rin, tinitingnan ni Kang ang tumataas na tensyon sa kwarto. Tinanong niya ang AI kung may solusyon ito. Iminungkahi ng AI na mag-alok si Kang ng pagkain sa mga customer. Mas epektibo ang ganitong taktika sa mga underdeveloped na lugar, sabi ng AI. Biglang lumitaw ang isang system window sa harap ni Kang, at pinapili siya ng AI mula sa listahan ng mga simpleng battlefield snacks. Mabilis na iniskan ni Kang ang listahan at nagdesisyon na piliin ang number 3. Nang pumili si Kang, sinabi ng AI na napili niya ang snack na may pinakamababang ingredient cost. Magandang choice, sabi ng AI. Napangiti si Kang at sinabing, maging totoo ka na lang, gusto mo lang ng mura. Tumugon ang AI, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Wala na, sagot ni Kang at naghanda na para gawin ang snack. Habang si Sean ay nahihirapan sa pakikitungo sa customer na umiiyak at nag-a-apologize, natapos na ni Kang ang paggawa ng snack. Lumapit siya sa customer, humingi ng paumanhin para sa abala, at ngumiti habang sinasabi, stabilized na ang server, kaya hindi na mawawala ulit ang internet. Inalok niya ang snack sa customer, libre na ito. Pakisubukan po. Galit na kinuha ng customer ang snack mula sa kamay ni Kang, sumigaw, sa tingin mo, makakabawi to sa pagkatalo ko sa promotion match ko. Tingnan natin kung masarap, kapag hindi, lagot ka. Tahimik na pinanood ni Kang habang nag-aalangan ang customer na kumagat sa snack. Ilang saglit pa, tinikman ng galit na customer ang snack na ginawa ni Kang. Napansin ni Kang at Sean ang kanyang biglang pagkatigil. Halatang nagulat ito, ngunit hindi agad makapagsalita. Nagtaka si Sean, masarap ba? Sabay alang-alang ng tingin kay Kang. Ang customer, na kanina'y galit na galit, biglang napatigil. Napatingin siya sa snack na hawak niya, saka bamulong, ano ta? Bakit? Ang sarap nito. Napatingin siya kay Kang at parang nakalimutan ang inis. Ibang klase tong snack na to, dagdag pa ng customer, medyo nahihiyang ngumiti. Sige na nga, ayos na ako. Salamat dito. Nakahinga ng maluwag si Sean at ngumiti kay Kang. Salamat, Mr. Kang. Ang galing mo talaga. Bulong niya, halata ang paghanga. Habang paakyat si Kang sa hagdan, may narinig siyang tunog mula sa malayo, isang mahina ngunit malinaw na tunog ng metal na parang may bumagsak.